Dumako ho tayo dito sa probinsya ho ng Laguna. Talagang mainit ho nga usapin ito. At ating ho nga makakausap, nasa kabilang linya ho natin, si Bocal Carla Lahara, ang kasalukuyang board member ho ng ikatlong distrito ho sa lalawigan ng Laguna. Magandang umaga ho, Bocal Carla. Magandang umaga po sa inyo po at sa lahat po na nakikinig ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. At Bocal, live ho tayo napapakinggan sa DWED Mega Manila. Si J. Martin ho ito. Opo, good morning po. At Bocal, talagang napakainit ho sa social media. Nakita ho namin yung inilabas hong unqualified opinion mula ho sa COA. At Bocal, we congratulate ho the provincial government sa nakuhang unqualified opinion po para sa calendar year 2025. Pero bilang miyembro ho ng Sangguniang Panlalawigan, at Bocal, matanong lang ho namin, bakit mahalaga ho maunawaan ng mga taga-Laguna yung audit year na ito ay aktual na nanggagaling sa dalawang magkaibang pamunuan ho. Gaya ho nitong ni dating Governor Ramil Hernandez at kasalukuyang Governor Sol Aragones. Bocal. Ayan, muli po magandang umaga po sa ating lahat. Kasama Jay, gusto ko lamang itama, hindi ito dapat maging mainit dahil ito'y napakagandang balita para sa ating mga kapwa Lagunense na mayroong unqualified COA report ang probinsya ng Laguna. Ibig sabihin nito ay maayos na naipresenta kasi ang financial statements ng ating lalawigan. Kaya hindi ito dapat maging mainit sapagkat ito'y magandang balita sa ating mga kapwa Lagunense sapagkat ibig sabihin nga walang material o mabigat na pagtingin doon sa financial statement na makakapagbabago doon sa tiwala ng mamamayan sa posisyon na fiscal position ng ating lalawigan. Ano po? Pero kagaya nga po ng question po ninyo, bakit mahalagang maunawaan yung tungkol sa calendar year o sa COP noong COA report? Sapagkat ang taong 2025 ay panahon kung saan 'di ba nagkaroon tayo ng eleksyon. At sa eleksyon na 'yon, nagkaroon syempre ng pagbabago na administrasyon. Ayon sa ating local government code, ang pagpapalit na administrasyon ay nagsisimula sa noon ng June 30 at natatapos din naman syempre yung previously hanggang noon din ng June 30. At ang 2025 ay pinamunuan ng dalawang gobernador. Ito na nga po si Governor Ramil Hernandez at ang ating kasalukuyan na Gobernadora Sol Aragones. Ibig sabihin lamang po nito, pinatutunayan lamang ng isang tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa iisang tao dahil ito ay kolektibong tagumpay higit sa lahat ng ating mga kawani ng ating pamahalaang lalawigan. Hindi naman kasi isang tao lang ang nagtatrabaho po dito. At kung di ako nagkakamali, Bocal, nabanggit niyo ho off-cam na wala pa kayong hawak na physical copy ng mismo COA annual audit report ho. Sa normal na kalakaran sa Kapitolyo, Bocal, paano at kailan ba formal na tinatransmit ng COA sa Sangguniang Panlalawigan ho yung mga ganitong official na report? Usually, ang COA report naman kasi ina-upload na talaga yan sa website ng Commission on Audit. So, dun pa lamang available na yung records na yan sa lahat ng mamamayan. At ito naman, lumalabas talaga siya mga May hanggang July, lumalabas na talaga siya yung prior year audit report. So, katulad din ng lahat ng opisyal na dokumento na para sa lalawigan, dapat ito ay nabibigyan din ng CP ang Sangguniang Panlalawigan bilang ang Sangguniang Panlalawigan ay katuwang sa fiscal oversight ng ating pamahalaan. At Bocal, para ho dun sa kamalayan ng ating mga tigapakinig sa mga oras na to, ano ba yung malaking pagkakaiba ho ng trabaho ng COA na nag-review ng mga lumipas ho na gastos kumpara dun sa mandato nyo sa Provincial Council na nag-aaproba naman ng bagong pondo? At bakit hindi pwedeng gawing blanket clearance ho ang isang COA opinion pagdating ho sa mga susunod na proyekto? Bocal. Yan, maraming salamat po. Mahalagang tanong yan. Yung COA po, ang tinitignan yan ay yung nagastos na, tapos na. Ang trabaho po naman ng sanggunian ay oversight o pagtingin bago pa lamang gastusin yung pondo. Mahalagang maunawaan yung pinagkaiba nito dahil yung
COA report ng prior year ay nagsisilbing guide kung paano mo gagamitin ang pondo naman ng ating lalawigan sa mga hinaharap. Dahil paulit-ulit natin ito naririnig sa lahat naman ng local government. Hindi sobra-sobra ang pondo ng pamahalaan. At kung hindi sobra-sobra ang pondo ng ating pamahalaan at sobra-sobra naman ang problema at pangangailangan ng ating mga kababayan, marapat lamang na tinitignan natin o ginagamit natin ang pondo ng ating pamahalaan ng naayon sa datos, sa pangangailangan at sa matalinong paggamit ng pondo natin. So, yung oversight, trabaho yan ng sanggunian. Para yan sa bahay. Pag humihingi tayo ng pera sa nanay at tatay natin, di ba hindi naman yan basta ibinibigay sa atin. Tinatanong pa rin tayo. Kasi yung pinaghirapan ni nanay at tatay ay hindi madaling gastusin. Kaya natural lamang kung nakabudget na siya sa isang buong linggo, hinahati-hati yan ng mga magulang natin, tinatanong tayo ng mga magulang natin, may pera pa ba tayo? Sinasabi ito sa atin? Saan mo gagastusin? At ipinapaunawa ito sa atin. Ang tanong, masama ba yun? Hindi. Yun ay parte yun ng ating pag-iingat sa pamilya, di ba? Ganon din sa gobyerno. Kinakailangan ay may check and balance tayo. Ang gobernador, ang mayor, ang nagsisilbing tagapagpatupad, ang mga mambabatas naman ang nagsisilbing tagapagpantay ng pondo. Ang COA, siya ay gabay. Paano ginamit ang pondo? Ano ang mga nakitang mga pagkukulang at paano natin ito maitatama sa mga susunod na panahon? At bukal hindi ho natin may aalis na may mga kritiko kasi nagsasabi na kung maganda naman ho yung grado ng COA sa Laguna, bakit kailangan pa ng provincial board na maghahanap ng napakaraming attachment, breakdown at project list kapag may hinihinging supplemental budget o yung SAIP? Ano ho yung magiging komento nyo dito, Bukal? Ayan, hindi natin may iwasan yung mga ganyang komento, pero nais nating ipaunawa sa ating mga kababayan na ito ay normal na trabaho lamang sa sanggunian. Kinakailangan, pag humihingi ka ng bagong pondo, kinakailangan kumpleto yung dokumento. Hindi pwede na blind approval ang lahat dahil kagaya nga na nasabi ko kanina, kung hindi sobra-sobra ang pera ng pamahalaan at sobra-sobra rin naman at iba-iba ang pangangailangan ng bawat sektor, dapat matalino nating inilalaan yung pera ng ating pamahalaan. Diba? So, management of resources lamang ito. At yun naman, hindi naman dapat maging drama, hindi naman dapat maging personal na atake dahil napakasimple lamang ng sagot sa mga ganitong usapin. Hindi dapat magkaroon ng tanong kung sa umpisa pa lamang ay naka-attach na yung mga dokumento. At dahil nga dyan na Bukal, wala pa sa kamay nyo ho yung sinasabing buong report. Ano ho yung nakikita nating baka maging problema yung panganib kung magmamadali ho yung Provincial Council na mag-aproba ng mga bagong supplemental funds base lang ho sa isang social media announcement o publication ng unqualified opinion ng hindi muna nababasa ang mga kasamang audit observation memorandum ho. Sa totoo lamang, wala namang relasyon yung COA doon sa hinihingi nilang SAIP. Magkaibang bagay ito eh. Nalilito ata ang marami nating mga kababayan pagdating dito. Yung COA, ang sinasabi niya, yung pagkagastos noong 2025, pag humihingi ka ng SAIP o supplemental annual investment program, ito'y current year, existing, gagastusin mo pa lamang. At paano mo, para sa normal na buhay natin, di ba? Bago tayo gumagastos, tinitignan muna natin yung realidad. Hawak ba natin yung pera? May pera ba tayo? Saan ba ito gagastusin? Paano ba ito gagastusin? Hindi mo siya basta pakakawalan ng walang malinaw na plano at kung sino ang makikinabang doon sa mga pagkakagastusan ng limitado nga na pera ng ating pamahalaan. At Bukal, matanong ko lang ho, ano ho ba yung mga specific na dokumento o paliwanag na hinahanap nyo ngayon sa mga pinasang budget ng incentive ho na sa tingin nyo ho na ay karapatan namang makita ng legislatura ho bago muna magbaba ng approval? Okay. Ang pinagugatan nito ay yung Supplemental Annual Investment Program kung saan gustong i-access yung
Local Disaster Risk Reduction Management Fund o Quick Response Fund na alam natin pare-pareho na ito ay legally restricted na pondo. Ibig sabihin, ginagamit lamang ito kapag meron tayong sakuna, may specific na gamit siya kung saan mo lang siya dapat gamitin. At eto nga, papasok tayo ng bagyuhan, di ba? Hindi ba dapat mas lalo natin na maging maingat sa paggastos natin dahil hindi natin alam kung hanggang saan yung epekto ng mga darating na krisis ng ating bansa mula sa gasolina, mula sa mga bagyuhan at iba pa. Iba-iba yung pangangailangan at iba-iba din yung dapat anong tawag dito, paglalaan ng pondo dun sa iba't ibang sektor. So, going back dun sa question, nagpapa-approve ba sila ng paggamit ng Supplemental Annual Investment Program ng number 6 na 126 million, yun yung nauna na, at yung sumunod naman ay 53 million na pagbili ng bigas. Hindi natin tinututulan ito dahil ang pera ng probinsya ay dapat mapakinabangan nga ng ating mga kababayan. Pero bilang mambabatas, kinakailangan may reconciliation tayo May reconciliation tungkol doon sa availability of funds natin. Una nga, kinakailangan may certification of source of funds, di ba? Pangalawa, kinakailangan may certification mula sa budget officer, treasurer, accountant. Ikatlo, dapat naka-itemize yung program, project, activities. Ikaapat, kinakailangan may legal basis. Katulad ng sinabi ko kanina, yung LDRRMF o QRF o trust fund, savings, surplus, supplemental, lahat ng yan dapat may malinaw kang legal basis dahil nga ang pera ng ating pamahalaan ay hindi personal na pera ng mga politiko. Ito ay pera ng taong bayan at kami ay tagapag-ingat lamang. Higit sa lahat, bago mo gastusin ang pera ng taong bayan, dapat ay may malinaw na implementation plan. Procurement, distribution, kung saan ba ito bibilhin, paano ba natin masisigurado na ito ay makarating talaga sa tao at marami pang iba na itong mga bagay na ito ay hindi naman dapat maging mainit o maging isang drama, kundi ito'y regular na trabaho na sa umpisa pa lamang kung nakalagay na sa agenda ay wala na dapat pagtatalo. Dahil sa totoo lang naman, di ba kapatid, yung natural na karakter ng mga Pilipino natin, ng tao naman talaga, importante na kapag bumoboto ka, meron tayong rule of majority maaring maipasa ang isang bagay dahil nga sa rule of majority. Pero ang gusto ko lang ipaunawa sa ating mga kasamahan, na kapag tayo isasama sa isang desisyon, marapat lamang na ikaw mismo bilang tao, nauunawaan mo kung ano yung binubotohan mo. At Bokal, matanong ko lang sa pananaw nyo paano natin maiwasan na magamit sa pamumulitika mula sa magkabilang panig yung usapin ng, kumbaga, ito yung technical, tulad ng COA findings, ano ba yung definition nyo ng buong report, tamang konteksto, tamang pagpapaliwanag. Pakipaliwanag nga sa amin na Bokal. Sa inyo na rin ang galing, sir. Hindi magkakaroon ng pamumulitika kung tamang konteksto lamang ang gagamitin natin. Hindi personal na atake, hindi kung ano paman, kundi tamang konteksto lamang. Anong pinag-uusapan natin? Yung pondo ng pamahalaan. At ito naman po ay madali namang masasagot ng dokumento rin lamang. So wala po akong nakikita doon na dapat maging personal na atake o pamumulitika sapagkat pareho lang naman pong ginagampanan ng magkabilang panig ang kanilang trabaho. Ang Governor's Office nagpapatupad. Pinatutupad niya ang mga programa para sa kabutihan ng ating mga kababayang Lagunense at kami naman sa Sangguniang Panlalawigan, tinutupad din lamang po namin ang aming mandato bilang tagapagbantay ng pera ng taong bayan. At sa tingin ko, kung doon lamang po tayo mananatili sa trabaho natin, sa mandato ng batas at mananatili ang respeto. Alam niyo, ang nagkakapagpagulo dyan, madalas yung yung mga sipsep. Di ba? Pero kung titignan mo, kung sa trabaho din laang naman, hindi naman dapat lumampas doon. Simulat sa poll, ang dokumento, ang tanong, sasagutin mo lamang din naman ng dokumento.
Kumbaga, Bokal, meron kayong pinanumpaan bago kayo mahalal bilang tigapaglingkod, 'di ba, Bokal? Yes. Para sa akin, may panahon ng kampanyahan, may panahon ng trabaho. At wala pa tayong isang taon, dapat ginagampanan lang natin kung ano ang trabaho natin. Pero hindi ibig sabihin ng paggampan natin sa trabaho natin ay yung oo ka lamang ng oo. Dahil mas delikado yun. Ibig sabihin nun, hindi ka nagsisilbing tagapagbantay ng ating mga kababayan. Dahil alam mo, kahit anong ganda ng isang batas, ng isang ordinansa, lahat ng yan, ang tao ay laging vulnerable sa pagkakamali. At walang monopolya ng talino, walang monopolya ng galing. Importante na nakikinig tayo sa lahat ng aspeto. Hindi lamang yung kagandahan, hindi lang yung kapurihan. Dapat pinakikinggan din natin yung kritisismo dahil doon sa kritisismo tayo natututo at doon din natin naiiwas yung pagkakamali ng ating pagkakamali sa paglilingkuran. At Bokal, kapag formal na hong nakarating sa inyong lamesa yung kompletong kopya ng COA taong 2025 report, ano ho yung tatlong bagay na personal nyong bubusisiin o titignan para sa mga dokumentong ito? Bokal, go ahead po. Actually, dalawa lang yan kasi sigurado naman ako na 2025 yung coverage ng COA report. Una, ang importanteng makita sa audit findings ay yung audit observation tsaka recommendation. Ito yung findings, yung deficiency, delays, compliance issues, yung procurement concerns, yung fund utilization. Diba? Yung fund utilization issues niya, paano ba siya ginastos, pati yung mga recommendation ng COA dapat mo yun makita. Yung pangalawa, dapat ko ring mabasa at gusto ko ring mabasa personally yung management response, yung status of implementation ng prior year, kung paano ba nila sinagot yung audit ng COA. Mahalaga ito dahil doon mo makikita ang mga nakaraang obserbasyon kung na-actionan ba, naulit ba, o nananatili pa rin yung observation. Kasi hindi sapat na tignan mo yung unqualified o unmodified, di ba? Dapat ang tunay na pagsusuri ay yung nakita mo yung buong report. Dahil sabi ko nga, yung unqualified audit report ay opinion lamang ng auditor. Nagpapakita ito ng snapshot kung paano ipinresenta ang financial statement ng ating pamahalaang panlalawigan. At ito ay magsisilbing guide dahil ito yung panahon naman na nagsisimula na uli ang paggawa ng 2027 annual budget. So dun sa annual budget, dun mo makikita ngayon, dun ka ngayon magbe-base ng questions saka paglalaan ng pondo base din doon sa nakita ang mga observation dun sa unqualified audit report. But then again, alam mo, laging magandang balita yung makatanggap ng unqualified audit report. Dahil ibig sabihin nito ay maayos na naipresenta ng pamahalaang lalawigan ng Laguna ang kanilang financial statement. Pag sinabi mo kasing material, yun yung wala silang nakitang material o mabigat na paano ba ito sa madaling salita? Magkakaroon ng doubt dun sa paggamit ng pondo ng ating lalawigan. Pero hindi ibig sabihin na unqualified audit report ay wala ng mga pagkakamali. Meron tayong mga audit observations, recommendations, at may iba't ibang klaseng audit na ibinibigay ang COA. Bokal, matanong ko lang ho, para dun ho sa kalinawan ng ating mga Lagunense, matanong ko lang, kayo daw ho ba merong sama na loob o galit kay Governor Solargones? Wala naman. Alam mo, hindi ko nga alam kung saan nanggagaling yung mga ganyang bagay dahil uulitin ko, ang tanong ay sinasagot din dapat ng dokumento. Pero kung ako ang tatanungin mo kung paano ko tinitignan ng isang administrasyon, kasi ako ay panganay na anak at syempre nanay din ako, ang pagtingin ko sa pamamalakad ay palaging yung bahay ko, hindi ko gigibain sa sarili kong kamay. Diba?
Ibig sabihin, kung mayroon silang nakikitang internal issue sa management ng kanilang bahay, dapat ito ay inaayos sa tahimik na paraan. At ang inilalabas mo sa publiko ay yung public concern, public issues. Kasi hindi maganda na yung internal issues o management issues ay inilalabas mo sa publiko. Parang ano kasi yan nagre-reflect din sa'yo pabuan kung ano ang laman ng iyong bahay. Parang sa bahay natin, di ba, ichinichismis mo ba sa kapitbahay mo na yung isa mong anak ay ganito, ganyan? Di ba? Hindi. At As much as possible, pinoprotektahan mo ang sarili mong tahanan. At kung sa perspektibo naman ng pamamahala, iginagalang mo yung tungkulin ng bawat isa, yung mandato ng bawat isa. At Bokal, panghuli na lang ho na tanong, para ho dun sa ating mga kababayan na Lagunense na nakikinig ho sa mga oras na to at nagnanais din ho ng transparency, ano ho yung magiging mensahe nyo sa ating mga kababayan, maging ho sa liderato ng ating Kapitolyo, pagdating ho sa tamang pagbabantay sa tinatawag na kaban ng bayan? Ayan. Maging malinaw tayo, kapatid. Yung suporta po sa programa, oo, naroroon tayo at palaging naroroon ang suporta po natin. Pero maging malinaw na ang blind approval, hindi po tayo maaring makasama doon. Sa akin po mga kababayan sa Laguna, nais ko pong maunawaan po ninyo na karapatan ninyong malaman kung paano ginagamit ang pera ng ating lalawigan. Hindi po masama ang magtanong. Hindi po kontra sa programa ang paghahanap po ng dokumento at hindi po hadlang sa serbisyo ang transparency. Sa liderato po naman ng ating lalawigan, ang panawagan po natin ay simple. Kung kumpleto po ang dokumento, kung malinaw ang paliwanag, kung tama ang proseso, mas madali pong suportahan ang mga programa. At sa trabaho po naman natin sa sanggunian, alam niyo po, paulit-ulit ko po itong sinasabi, hindi po ang sanggunian ay rubber stamp. At yung sanggunian, pag sinabi po natin yon, kasama po tayo doon. Kasama tayo sa sanggunian na dapat nagtatrabaho, nag-aaral, nagtatanong, nagbabantay, sinisigurado na bago gastusin ang perang pinaghirapan ng taong bayan ay malinaw kung saan gagastusin ang perang pinaghirapan ng ating mga kababayan. Ulitin ko po, suporta po sa programa, oo. Pero hindi ho tayo pwedeng mag-aproba ng hindi kumpleto ang mga dokumento. Dahil po sa huli, ang tunay na good governance, sa totoo lang, hindi po dapat takot sa tanong. Hindi dapat pinepersonal. Ang tunay na governance, o good governance, ay hindi po hadlang para sa pagpapaliwanag o magpaliwanag sa tao. Dahil kapatid, alam mo, simula nung ako ay nagsimula sa paglilingkuran, malinaw ang pagtingin ko sa politika. Ang pinakamalaking kasalanan ng isang politiko ay yung gustuhin niya na manatiling hindi nauunawaan ng ating mga kababayan ang kanilang karapatan. O minamaliit ang talino. Bilang mga leader, tungkulin nating maipaunawa ang hindi nauunawaan. At palagi lamang po akong nakatindig sa prinsipyo pong iyon. At napakaganda at naging malinaw ho, Bokal, yung inyong naging paliwanag. Maraming salamat, Laguna 3rd District Board Member Carla Adahar Lahara, sa inyong pagbabahagi ho ng oras. Salamat, Bokal, mabuhay ho kayo. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Ayan, at ating hong napakinggan si Bokal Carla Adahar Lahara mula ho dyan sa 3rd District ng lalawigan ng Laguna, at narinig ho natin yung napakagandang paliwanag at napakalinaw ho, at tayo naman ho ay nakabase doon sa ilang mga katanungan ng ating mga kababayan, at napakaganda ho ng naging paliwanag. Unang-una, yung paglalabas ho ng COA, siya mismo yung nagsabi kung ano ho yung proseso, ano yung dapat na dokumento na ilatag. At sa ngayon naging malinaw din ho, kinumpirma natin kay Bokal na wala pa sa kanya yung buong report na sinasabi mula ho dyan sa COA. At para ho dun sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ho yung aming text line 0927-634-3005.